Kaming iligaw. Kasi nililigaw nyo na lang kami. Huwag na tayong mag-politics, ano na yan, strategy na gusto ninyo ang lahat ng taong bayan maligaw lang sa war on drugs. Umuwi lang yan. Araw po sa lahat, lalo na po sa ating mga DDS vloggers. Kami po ay taos puso nagpapasalamat at na hindi po tayo nag-iwanan mula po pa nung tayo'y may kinampaign si Tatay Digong. Una-una po sa lahat, pinabati ko po ang lahat ng mga kapwa ko OFWs. Mahal na mahal po namin si Tatay Digong. Alam niyo po, sumuporta kami sa war on drugs ni Tatay Digong. OFW po ako. Kung hindi niyo po alam, isa po akong OFW na natulungan ni Tatay Digong dahil po sa 8 years ko na may kaso po na travel ban na hindi ko kasalanan. As in, may asawa po akong Arabo na nakipag-divorce lang po. Pero po, ayaw po akong pauwi ng ating bansa at ayaw po makipag-iwalay. So, ang tumulong po sa akin, si Tatay Digong. Nalapitan po lahat ng ahensya natin dati noon na tinulungan ako ng Philippine Embassy ng Bahrain na tinulungan na makalapit. Nung kami po'y sumulang kay Tatay Digong, wala po isang buwan na tulungan po ako ni Tatay Digong. Yan po yung natin na totoong pagbabago, totoong serbisyo, totoong puso, totoong masa. Ngayon po, bakit po nila iniimbestigahan ang war on drugs natin na sinuportahan po ng mga OFWs? Kami mga OFWs, pinapadala namin ang mga anak namin. Ako po'y nagpapasalamat at hindi po biktima ang mga anak ko. Pero po, paano po yung ibang mga magulang na mga OFWs kung napiktima po ang mga anak nila? Napakasakit po sa atin. Ang dapat pong imbestigahan yung mga drug lords, puser at saka mga dealer. Yan po mga dealer po ang imbestigahan, hindi po si Tatay Digong. Sana naman po, mga taga-Congress, pakinggan nyo po kami. Itigil nyo na po yung war on drugs of hearing na yan kasi mas marami po tayong dapat tutukan na mga kagaya ng nasalanta ng bagyo. Diyan po natin i-focus, huwag nyo na kaming iligaw. Kasi nililigaw nyo na lang kami. Huwag na tayong mag-politics, ano na yan, strategy na gusto ninyo ang lahat ng taong bayan maligaw lang sa war on drugs ng mga Duterte. Kagaya po ni Bibi Inday Sara, dapat tulungan natin siya. Is 24/7 hanggang ngayon nagbibigay pa rin ng relief goods. Ang dami po natin mga DDS na mga supporters, na mga volunteers nandoon at kasama nila nagbibigay ng tulong para doon sa mga nasalanta ng bagyo. Yung mga namatay doon sa Bicol, nakita nyo ba kung iyon ba ay mga nakuha na sa hukay? Yung po ang dapat natin tutukan, hindi po itong war on drugs nito. Itong war on drugs nito, ang kailangan natin, tutukan natin ang mga nagugutom. Yun lang po yung hinaing namin at kami po ay nagpapasalamat sa inyo. At sa lahat po na nandito, Tita Karen, Kuya Oliver, BMR, my best friend. Nasaan si Tropang Bisaya? Sila po yung mga kasama ko, ayan. Kahit na mga, mga banateros po, ayan po, magkakasama po yung mga banateros. Walang iwanan yung mga DDS, nandito pala marami ang mga Duterte News. Yan po, mula pa 2016 po yan, mga DDS vloggers, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Walang iwanan. Laban natin lahat to, laban ni Tatay Digong, laban ng Duterte family. Hindi natin sila iiwanan. Mabuhay ang mga Duterte! Mabuhay! Duterte! Duterte! Maraming salamat po. Thank you, madam. Wala na tayo. Oh, good morning sa lahat! Yan! Mga DDS! Ako ay taga Mindanao. Pumunta lang ako dito para titingnan ko si Tatay Digong. Pero parang hindi pa lumabas eh. Kaya bantayan natin talaga kung ano ba ang balita. Hinarap pa siya o hindi. Kasi parang
Nagtatago na yata sila. Balita ko mayroon daw deliver na Pampers. Nakahina ba, sir? Yun ang narinig ko. Si Tatay Digong, noong nakaupo pa siya, walang mali talaga ang ginagawa niyang war on drug. Talagang tumpak ang dapat imbestigahan yung mga luho ng mga buhaya. Bakit iniimbestigahan kung saan sila nakabili niyan? Tira siguro niyan ng mga negosyo nila na nakatago. So, kaya magbantay tayo talaga. Hindi pwede na hindi natin bantayan si Tatay Digong, baka mawala. Wala na tayong Tatay Digong. Nakakidnapin ng mga buhaya. Baka lalapain, kawawa naman. Okay.